ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan,
pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyo. Pinas ang oras, alas 8 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Tuesday, January 13, 2026. Mamaya ikwento ko sa inyo kung ano ang significance itong January 13, 2026. Dahil bahagi po yan sa aking ichichika sa inyo dito sa aming programang Showbiz Talk Ganern ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Can you be my commando? I wanna be your soldier. Yes! Kanina pa may mga nakatutok na sa ating programa dito sa ating Facebook Live. Gusto pala, ibang abangan ko sana si Mami Wena Gutierrez, si Tita Wena Gutierrez, dahil napadala po sa amin ang video ng music video ng
awiting Mistisong Gwapo ni Andrea Gutierrez. Ito yung huling single po ni Andrea Gutierrez na isa sa mga kakantahin niya sa nalalapit na kaniyang concert sa February 20 sa Chatrino Green Hills. Pero bagay kasi syempre, wala pa si Tita Morley, busy pa muna si Tita Morley. Mamaya kaya ni Chichika sa inyo dyan, ang iba pang dapat namin pag-uusapan. Pero i-share ko lang po muna sa inyo itong significance ng January 13. January 13, 2025, isang taon, doon po ako na disgrasya, mga kaibigan. Doon ako natapilok na hanggang ngayon po ay pinapagaling ko pa. Hindi pa masyadong masasabing okay na po ang aking left foot kasi nga hindi ko pa pinaoperahan. Nung huli ko lang nalaman na naputol pala yung Achilles tendon dito sa aking paa. Kaya di ba matagal-tagal din talagang pinapahil ko itong aking paa pagkatapos po akong natapilok doon sa may labas ng Viva Cafe. That was January 13. Hindi ko lang pinupost dahil ayoko na masyadong alalahanin pa sa totoo lang. Naalala ko lang ngayon, January 13, oo nga, January 13 a year ago. Eksaktong isang taon na po na iniinda ko tong aking sa paa. Pero awa ng Diyos, thank you very much Lord na okay naman ngayon. Pero syempre, isa ito sa mga iniisip kong dahilan kung bakit na medyo lumala yung sakit ko, nagka-problema ako sa puso, nagka-problema ako sa aking hypertension kasi nga at nag-decide na nga na ipapa-angioplasty ako kasi nga nabawasan yung mobility nung paa ko. Yun pala no, kapag sa paa yung affected, pag paa yung hindi masyado gumagalaw, ang una pala talagang maapektuhan ay ang iyong puso. So, ganun po. So, ngayon, ang ginagawa ko talaga, regular hanggat kaya ko pa naman. Pero kahapon, sobrang sakit nitong paa ko. Yung parang tinutusok. Sobrang sakit talaga. Pero, tiniis ko lang. Tapos, nirub ko siya ng isang, parang tinatawag nilang magic bomb. Binili ko lang sa Facebook. Nirub ko lang yon. Tapos, pumunta ako sa gym, nag-body jam ako, minawala naman yung sakit, in fairness. So, kakayanin mo talaga kapag gusto mong kayanin, di ho ba? At syempre, thank you Lord talaga na yun, nalagpasan ko at kahit hanggang ngayon ay medyo iniinda ko pa, pero kaya na. Hindi nga lang ako masyadong makakalakad ng mahaba, ng matagal, kasi nga, doon na siya sumasakit. So, hopefully, tuluyan na po itong gumaling. Wag lang sumuko, ituloy-tuloy lang. Pero pagpa-check up ulit ako, isa-suggest na naman ng doktor na operahan na ito. Pero bahala na si Lord. Yes, hello muna sa ating mga suki po na kanina pa po nakatambay sa atin. Una, si Tita Becky Villanueva Tezuka. Isa sa pinakamaaga po yan na naghihintay po sa aming programang Showbiz Talk Ganun at kaagad na isinishare niya ito. Si Nico Cabales, hello sa inyo dyan. Francisco Antonio Ramirez Garcia. Si Jojo Maquindoran Mabalot. Ay, maaga ka Jojo ha, Maquindoran Mabalot. Si Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Talavera, Nueva Ecija, si Jericho Ferrer, si Bebe Diwata, good evening, Tita Molly, Tita Gorgie, listening from Tumana, Santa Maria, Bulacan po. Shout out na sa mga Isgera, Badong, Kagape, at Cory Funeral Parlor. Bebe Diwata din po. So, yan, hello Bebe Diwata. Parang bago to sa akin itong mga pangalang Bebe Diwata na to. Vasey Bunsoy, Marilu de Guzman, and of course, si Dean Carlos, dyan sa Fairbanks, Alaska. Hello sa inyo dyan. Ano na ba dyan ang temperature ngayon, Dean Carlos? Kamusta na, gaano na pa rin kalamig dyan sa Alaska? And I'm sure super lamig pa rin. Kasi ngayon nga, kahit sa iba, yung iba nga mapumunta ng Korea na-experience na nila yung snow at iba nagpupusa nga na nagsusnow. Ako hindi ko talaga na-enjoy ang snow sa totoo lang. Ronnie Cruz, hello dyan sa inyo sa San Juan City. Si Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan. Yes, have a healthy and safe year ahead, sabi ni Ronnie Cruz. Salamat Ronnie. At Belen Ledesma, hello sa inyo dyan. Ambon Roldan and June Calderon Ladringan, dyan naman sa Luna, Isabel. Mabuti na yung habang maaga ay nababati ko na po kayo habang hinihintay ko si Tita Molly. At
Baka mamaya kasi matabunan naman dyan. And hello kay Mariel de Leon Reyes, dyan naman sa Lawag, sa Ilocos po. At heto, Mariel de Leon Reyes, hello sa inyo dyan. And Menji Karingal, ay si Menji, nag-post siya ng, ito ba, bago ba to? Pinost mo ni Menji, or matagal na ito? Ayun, nung Christmas, ba't parang ngayon ko lang ito nakita. Si Menji Karingal, nag-post siya ng kanyang, ng kanilang choir doon sa Pennsylvania. Tama ba? Pennsylvania po ba? Yun. At saka at ang ating mga nanay, of course, hello muna, batiin ko na habang maaga pa po, ay batiin ko na po si Mami Sherry Ramirez. Hello, Mami Sherry Ramirez and Miss Joyce Ramirez. Hello. Kasama din, of course, si Nanay Linda Azonsa. At saka, sino pa ba? Parang binawasan ni Tita Molly yung mga binabating mga nanay eh. So, yun lang munang sa naalala ko. Pareho po tayo, sabi ni Belen Ledesma, napilay na ang paako. Ako naman po, magdadalawang taon na po sa June 12. Talaga? So, pilay pa rin ba, Belen Ledesma? Tama po kayo, pag naglalakad ng matagal, masakit pa rin po. Ingat lang po tayo lagi. Totoo naman. Pero okay naman ang medyo lakad mo na, Belen Ledesma. Flor Asonsa, yes, nakikinig at mababati. Ayun, natutuwa na si Nanay Linda Asonsa at nabati na po natin siya. Bago natin tawagin si Tita Morley, ay gusto ko lang batiin, of course, si Mami Wena Gutierrez na pinaghahandaan na ang concert ni Andrea Gutierrez kasama si Chad Borja, itong Jazzanova session. May poster tayo dyan, Tech, di ba? Pwedeng pakita na lang natin sa Chatrino pala, sa Promenade sa Green Hills sa February 20. At syempre, kasabay po niyan ay I'm sure kakantahin niya itong kanyang bagong single na Mistisong Guwapo. Eto, pasample na muna natin itong Mistisong Guwapo ni Andrea Gutierrez. Maganda siya, maganda in fairness, itong kanyang Mistisong Guwapo. Pakinggan po natin ang kanyang ipinadala nga pong music video. Eto po, Mistisong Guwapo ni Andrea Gutierrez. Paglalaya, ako'y may nakita. Isang binata, puso ko'y biglang kaba. Mga matay, kurap-kurap na. Parang bituin sa lubig, kumikinang ba. Kung makikita ka, puso'y sumisila. Laging umaasa, bukas ay ikaw na. May labing nakangiti, nais na mahanggan. Isa kang panaginip na pangarap mahanggan. Oh, Mestisong Guwapo, ikaw ba'y totoo? Ako'y nahumaling sa aking mong ngiti. Mundo ko'y nag-ihawi, ibig ay ikaw pa rin. Oh, Mestisong mahal, sana'y mapansin. Ang lakad mo'y tila lindak ng musika. Bawat galaw mo'y sining at ako'y napanganga. Boses mong ta'y lamig, nais laging marinig. Sa forma mong ta'y lupit, ako'y napapapikit. Kung makikita ka, puso'y sumisigla. Laging umaasa, bukas ay ikaw na. Nagkamasig sa'yo ang isip, ako'y nananalig. Sa tunay kong pag-ibig, sana'y ika'y maakit. Oh, Mestisong Guwapo, ikaw ba'y totoo? Ako'y nahuhumaling sa aking mong ngiti. Mundo ko'y nag-ihawi, ibig ay ikaw pa rin. Oh, Mestisong mahal, sana'y
mapansin. Mistisong guwapo, sana'y akin ka na. Sa mga tala ay makasama ka. Ning sa mga bituin, nawa'y magkatotoo. At sa pagising ang dalangin, ikaw na at ako. Oh, mestisong guwapo, ikaw ba'y totoo? Ako'y nahumaling sa aking mong ngiti. Mundo ko'y nag-iawit, hindi ka ikaw pa rin. Oh, mestisong mahal. Oh, mestisong guwapo, ikaw ba'y totoo? Ako'y nahumaling sa aking mong ngiti. Mundo ko'y nag-iawit, hindi ka ikaw pa rin. Oh, mestisong mahal, sana'y mapansin. Mistisong guwapo ni Andrea Gutierrez. Thank you very much, Mami Wena Gutierrez. Ay pinadala mong music video ni Andrea Gutierrez, itong kanyang huling single na Mistisong Guwapo, na I'm sure kakantahin niya ito sa concert nila ni Chad Borja, itong Jazza Nova session na gaganapin po sa Teatrino Green Hills sa February 20. Thank you very much. Ayan, ang Mistisong Guwapo. Hello muna, yes, Belen Ledesma. Naku, 5 years pa raw bago bumalik, maging normal yung paglakad niya. Basta ano lang, ingat-ingat lang talaga, Belen Ledesma. And Randy Pasmala, hello sa inyo dyan. And Shari Picho, dyan sa Seattle, Washington. Yes, bukas kompleto naman kami. Ako lang muna nakaupo ngayon dahil si Tita Morley ay abala sa kanyang niraraket. Hindi ko lang po sure kung ano ba. Sabi ni Tita Becky Luneva Tezuka, yes, ang ganda rin ng boses ni Andrea Gutierrez. Bago natin pag-usapan ng isa sa mainit na isyong pinag-uusapan din sa ngayon, hanggang sa mga iba ay hinuhulaan sino itong power couple nito, pero bago po yan, meron pang isang issue rin na pinag-uusapan din sa showbiz, though hindi nagsasalita ang mga artistang involved dito. Ito munang si Glyza De Castro, at ay nakachikahan namin before pa, bago pa, pagkatapos yata nung parada, na I'm sure isa sa mga inaabangan sa kanya ngayon sa taong 2026 ay kung magkakababy na ba sila ng kanyang asawang si David Rainey, at ready na si Glyza De Castro. Kasi dati, the last time na nakausap namin si Glyza, sabi niya hindi, para gusto nila mag-focus muna silang dalawa lang muna ni David. But this time, pwede na raw siyang magka-baby, at sana daw ay matuloy na ito this 2026. Heto po si Glyza De Castro. Pag-pray natin. Ready na rin naman kayo, Nana. Ready naman. Ikaw lang, specifically ikaw rin. Tinitingin mo sa akin. May mga kaibigan po ako na magbibigay sa akin ng advice kung paano harapin ang bagong taon. Sana. Sana nga matuloy na itong pagkaroon nga ng baby ni Glyza De Castro at saka ni David Rainey. Okay, hello Margarita Guevara, good evening. And of course si Lynn Figueroa, si Kokoy Buncan, si Kuya Joe Barameda, and tsaka sino pa nga isa? Lynn Figueroa, yes, Kokoy Buncan, yes, tama, nabati ko na pala. Ito pa, kahapon din ay nasa press con kami ng pelikulang Spring in Prague, at isa doon sa ipinakilala ni Attorney Ferdy Topacio ng kanyang Borracho Films, kasi ang nakakaloka to si Attorney Topacio. Yung pangalan ng kanyang ang kanyang film company ay Borracho Films. Tapos may mga talent siya na inilunsad, may mga talent siya mga i-handle. Tapos ang tawag din sa mga talents niya ay Borat, Borracho,
arts ano ba to? Artist Talent Agency. So yun ang kanyang ginawang at artist kanyang talent agency nito, tong Borat ang kanyang tawag. At isa doon sa inilusad niya ay itong si Sian Raval, ang kapatid ni AJ Raval, isa pong sa mga anak ni Jeric Raval, na nung tinanong namin, pang ilan ikaw? Kasi 18 lahat ang anak ni Jeric Raval. So pang ilan ikaw? Naku, bilang siya ng bilang, hindi siya sure kung pang ilan siya. Kasi sa ibang nanay na naman niya ito na anak, 'di ba? Walang kapatid na buo si Sian Raval na sa kanyang mother at saka sa father na si Jeric Raval. Isa lang siyang anak ni Jeric Raval doon sa isa sa mga babaeng nabuntis nito. So bali half brother siya ni AJ Raval. Pero sabi ni Sian Raval ay tingnan niyo na sa video, sa picture, kamukhang kamukha ni Jeric Raval, pati kumilos, pati pumorma, mala Jeric Raval talaga. Para siyang batang Jeric Raval nga eh. So yun, ang sabi niya ay close daw sila ni AJ Raval, at kahit yung isang dating asawa rin ni Jeric Raval na si Monica Herrera, yung dating actress na si Monica Herrera, ay close din daw sila at nagpapasalamat siya na napakabait daw sa kanya ni Monica Herrera. Actually, okay daw silang mga magkakapatid. At nakita daw niya kung ano yung mga pinagdadaanan ni AJ Raval noong hindi pa niya ibinunyag, noong hindi pa siya open talaga sa kanilang sa pagkaroon nila ng anak ni Aljur Abrenica. So sabi ni Sian Raval, believe daw siya kung gaano ka-strong itong si AJ Raval. Heto, pakinggan natin si Sian. Pero as far as I could see, super strong siya na napaka-strong niya po na kapatid. Relentless sa mga nagiging issue po sa kanya, mga sinasabi po ng tao. Syempre, for me po, nasasaktan po ako. Kasi far from reality, mabait po si Ate AJ ko. She's really sweet. And she's lagi pong nagpapasalamat kay Lord sa mga blessings na. Ayan, si Sian Raval. Marami pa kaming mga pinag-usapan diyan yung dati pa pala siyang child actor. Dati pala siyang lumalabas na siya dati sa Mulawin, isang batang Mulawin din. Tapos lumabas din siya sa isang soap sa ABS-CBN, nakalimutan ko na yung title. Marami na pala siyang nagawa nung mga 6 or 7 years old pa lang daw siya ay nag-aartista na siya. But this time 22 years old na itong anak ni Jeric Raval, itong si Sian, at ilulunsad siya ng Borracho Films, si Attorney Ferdy Topacio, bilang bida sa isang horror film na gagawin nila. So yan ang ating abangan. Okay? Eto muna, medyo sandalihan, naghang lang po ang ating Facebook. Yes. Hello muna, of course, Margarita Guevara. Yes, maraming salamat. And ang iba pa po nating mga super makakatambay po sa atin, si Tristan Wyatt Gulay. Hello sa inyo dyan. Okay? Eto po, bago natin pag-usapan sa mainit talaga na issue, ipasok lang muna natin si Paolo Gumabaw, kasi doon pa rin sa press con po ng pelikulang Spring in Prague, na by the way, itong Spring in Prague ay mag-showing na po sa February 4. Ay nakausap namin doon si Paolo Gumabaw, at isa sa mga plano niya ay pumunta muna sa Amerika by March at magsistay doon ng matagal-tagal, at gusto niyang itry din na makapag-audition sa mga ilang projects sa Hollywood. Pero bago yan, nandiyan na ba si Tita Morley? Yes, Tita Morley, good evening. Yes, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa lahat ng ating mga listeners. Well, ako nakakaloka. Naiwan ako ng bus, kaya mamaya madaling araw ako pupunta. Oo. So, hindi mo kasama ngayon si Jobert? Hindi, bukas na ng maga. Kasi naiwan na ako dahil kasi nagpunta muna ako ng Laguna. Di ba may alam mo naman may ginagawa ako doon. Eh, na-traffic ako sa mismong Laguna. Yun, hindi ako umabot doon sa bus. But anyway, nandito ako ngayon sa Noctus, na kung saan ay Noctus Bar. Dito yes, alam ko yan. Pupunta ka rin dito. Oo, parang nandyan din yata si Salve.
Parang parang may performance ba dyan yung Inner Voices? Yes, so dito si Salves, ang maraming mga reporters, si Melda Linera, and of course, basta marami. Actually, maganda pala itong Noctus na to, una tigit sa lahat, malinis. At saka yung food nila masarap. In fairness. Wala ka ba dyan nag-press ko no ng Anne-Mary? Parang nandiyan ka eh. Parang dumating ka doon sa press ko ng Anne-Mary, wala ka ba? Wala nakarating doon sa Anne-Mary. But anyway, Gorgie, ang dami rin ng mga nangyayari ngayon sa Showbizlandia. Kaya nga, actually dyan sa Noctus, tandang-tanda ko pa yung sa Noctus, nag-perform dyan ang Inner Voices, alam ko. Dito ngayon. May isang performance sila dyan na nakijamming sa kanila. Of course, sikat na si Arnel Pineda, ang soloista or lead vocalist ng sikat na bandang Journey. So, nung pagkatapos na dyan, parang natuwa sa kanyang mga nanonood, pinag-perform din dyan, pinag-show din dyan si Arnel Pineda. Pero alam ko, nag-jamming dyan si Arnel Pineda with Inner Voices. Yes. Diba? So, ayun nga kanina, Tita Morley, bago natin po sa mainit na issue, ay nabanggit ko na nga si Paolo Gumabaw na balak niya na magbakasyon sa Amerika by March at subukan din, sabi niya, na mag-audition sa Hollywood. Malay mo baka pasukin sabi ni Paolo Gumabaw yan. Ma-penetrate din niya yung pag-aartista doon sa Amerika or sa Hollywood. Heto po ang chika po sa atin ni Paolo Gumabaw. Pakinggan natin. Balak kong mag-US this coming March. Doon kasi nagtatrabaho yung kapatid ko, so siguro I'll stay there for like 5-6 months. So yeah, mag-stay muna ako sa US. Tapos gusto ko lang mag-explore muna doon. Gusto ko lang, I just want to get a feel of how it is to live there. Tapos yun, siguro iwan mo yung career mo dito? Hindi naman iwan. Ano lang, maghaba-haba rin yung 6 months, ha? Parang kalahati. Oo. Sa totoo lang, mahaba siya in showbiz. In showbiz. Nawawala ka? In showbiz, matagal yung 6 months ka mawawala. Pero parang kasi nag-start ako showbiz 15 ako. So, I'm 27 now. So, bali 12 years na rin. And parang gusto ko lang, gusto kong i-try na see what's going on there. Alam niyo, parang gusto ko makita kung anong, may mga opportunities ba doon? May mga pwede ba akong gawin doon na hindi ko pwede gawin dito? Try mo ba mag-Hollywood? Mag-try? Hindi naman. I mean, if kunwari, kasi sa LA naman yung sa California yung brother ko nakatira. So doon ako mag-stay muna sa kanya. And if ever I do hear of, if ever na makarinig ako ng isang audition kung saan kailangan nila ng Latino-looking guy, di ba? Hindi, Kasi, kasi, nung last punta ko sa US, ang tingin sa akin ng mga tao doon, ako, Mexican ako eh. Kasi hindi nila kasi meron silang stereotype ng mga Pinoy doon sa US. So for Americans, I don't look Filipino, I look more Latino. So, di ko alam. Ayokong magkwento or magsabi ng patapos. Pero magstay lang ako doon for 6 months muna. Siguro magbabakasyon muna. Ang chika po sa atin, Paolo Gumabaw. Diba? Na-interview din natin itong si Paolo. Si Paolo? Oo, si Paolo. Pakiayos nga tek yung sinend ko sa inyo, yung interview ko sa kanya. Na kung saan, Gorgie, ay mainit na pinag-uusapan yung pagkakatapos na ng Christmas. Ilang Christmas na pala na hindi sila nakikita ng kanta ng tatay. Pero si Dennis. Si Dennis Jordan. Tantatin niya. At dinanong ko siya na matagal na tayo nag-interview pero pare ang balak mo lang, pare ang balak. Hindi mo ginagawa. Sabi niya, well, ayos na ba tek yung isinend ko sa inyo? Pakinggan natin ang payag ko. Sige nga. Ito naman. Okay, sige. Ang sinasabi na gusto mong makita at makausap ang tatay. 4 years na ang nagdaan. Sa loob ng maraming taon na yun, hindi ka ba nagkaroon ng chance na maisip na puntahan sa kasi ang haba na
Hindi, bumibisita ng mga, yung hindi lang kami nakabisita for Christmas. Ako, hindi lang ako nakabisita for Christmas. Pero last year naman, noong 2025, ng kalagitnaan, bumisita din kami. Yes, nakabisita rin naman. So ano na pag-usapan nyo ng tatay mo? Pwede bang malaman? Usap lang kami about career. Minsan kasi, ang pinaka napanood niya sa akin, syempre pag sa mga pelikula, hirap siyang manood ng pelikula ko kasi hindi naman lahat ng pelikula ko napapalabas sa TV eh. So, ang pinaka napanood niya sa akin is Batang Quiapo, gano'n. Kasi may TV naman sa loob ng kulungan. So, nakikita niya yung mga eksena ko sa Batang Quiapo, tapos ina-advisean niya ako na, oo nga, ganyan, yung mga magiging kontrabida, doon ako nalilinya. Tapos sana daw maghanap ako ng way na, wag lang mag-stick sa pagiging kontrabida. Mag-try din ng iba't ibang roles. So, Binigyan mo ba ng time frame ng sarili mo kailan ka magpapasex? sorry, ano po yan? Time frame. Kung hanggang kailan ka magpapasex? Wala naman. I think andun na yun eh. Feeling ko andun na yun sa akin. Kumbaga medyo doon ako nag-start. So, feeling ko hindi na siya mawawala. Siguro mag-tone down, ganun. Pero ako naman, mag-tone down na raw siya sa pagpapasexy. Oo. Pero kung maganda naman daw yung role, why not? Pero hindi na raw siya magpapakita ka ng isa pang beses. Di ba kung matatandaan mo yung unang pelikula na pinagdidaan niya, nagpakita siya Sa lockdown, oo. Pero hanggang doon na lang naman din siya. Yung iba parang butt exposure na lang, puwet na lang pinapakita niya. Tama na yung napasilip niya na at wala naman siya dapat ikiya dahil nakita naman ng mga tao na, di ba? Talaga namang palaban. Yes. Hindi natutuwa ako dito kay Pau. Sa totoo, di ba? Nung sa preso, malayo pa lang, bumabati na siya sa movie. Palabati yan eh. Bumabati talaga yan. Yun na nga. So, abangan natin yan yung pelikula nilang Spring in Prague kasama itong Czech actress na si Selena, nakalimutan ko ang pangalan. Pero showing na po ito sa mga sinihan sa February 4. Yes, sa mga sinihan ang Spring in Prague na matagal na rin nila itong ginawa parang last year pa ito. Ngayon pa lang finally ang mag-showing na. Okay, eto, Tito Morley, ito gusto ko hingin din yung iyong opinion dito sa isa sa mga mainit na pinag-uusapan. Napapag-usapan daw, hindi naman sila nagsasalita. Nangyari ito, I'm sure nabalitaan na rin ito ng iba, nangyari ito sa kasal, sa church wedding last December ni na Ria Atayde at saka ni Sanjo Marudo. Ang nag-host doon ay si Robbie Domingo. Ang nag-host doon si Robbie Domingo. Tapos parang joke kasi close naman sila lahat, mga close friends naman ang nandun sa reception sa wedding di ba? Nag-joke sabi niya, how does it feel to be Mrs. Marudo? Sabi niya gano kay Ria Atayde. Tapos pagdating na kay Sanjo, tinanong mo, how does it feel to be Mr. Atayde? Sabi niya ganon. So parang pinagalitan niya. So, syempre, sinagot naman, ginawa na lang joke talaga. At awan ko, sa tingin naman ng ibang nandoon, sa mga napagtanungan namin, parang hindi naman daw na-offend yung bagong kasal na itong mag-asawang Ria at Sanjo. So, na siya yung lalaki. Nagalit daw itong John Lloyd. Nagalit ang John Lloyd at sinugod daw si Robbie Domingo. Pagkababa daw ni Robbie Domingo, sinugod. Sabi niya, hindi maganda or something like that. Sabi niya, hindi maganda yung pagbibiro mo or yung joke mo na yan sa So parang si John Lloyd ang na-offend. So parang susugurin niya na sana si Robbie, pero parang si Robbie, pumalag din si Robbie. Sabi niya, anong problema mo? Sabi ni Robbie. Pero inawat na sila at isa sa mga nagpakalma sa kanila or umawat sa kanila ay si Gary Valenciano. At yun na nga, napapag-usapan lang ng iba. Kasi, Tita Molly, kasi dyan sila lahat, mga magkakaibigan at yung mga jokes minsan na siguro ang dating sa iba, sa ibang mga hindi close, ay baka nakaka-offend. Pero sa mga tayo, 'di ba, magkakaibigan tayo, 'di ba? Kung magbiruan talaga, grabe rin, 'di ba? Pero hindi mo ko binibiro, talagang siniseryoso mo yung mga
pananakit sa akin. Siniseryoso mo yun. Seryoso ka dyan, ha? Seryoso ka dyan sa statement mo Seryoso yan, ha? ka dyan, oo. Hindi yan joke, ha? Hindi yan joke, ha? Kaya nga talagang umiiyak na lang ako madalas na ganito ginaganito ako ng Gorgie, anong kasalanan ko sa kanya? Bahala na si John Lloyd sumugod sa iyo sa mga pinagsasabi mong yan. Bahala na si John Lloyd. Pero yun na nga. Okay, sige, ikaw muna. Anong tingin mo? Pero Gorgie, eto lang. Kung magkakaibigan kayo, sana ang biruan ninyo kung kayo-kayo lang. Oh, ha? Kasi yung biniro niya, hindi maganda yan, lalo na kung may iba pang taong nakarinig. Oo. Okay. Insulto yung kay Sanjo, pero dahil kaibigan nila, tatawanan lang ni Sanjo yun. Oo. Ano pag sabihin mo? Oo. Kasi umawat nga daw si Sanjo na parang okay, it's okay pare, something like that, parang ginanon daw na inawat naman doon na okay lang yun, hindi sila na-offend or whatever. Pero si John Lloyd ang na-offend, kasi nung Baka naman lasing si John Lloyd that time. Exactly. Kasi alam nyo naman, lolo nyo, pag mga ganyan, I'm sure, sabi nga hula ng karamihan, I'm sure lasing na siya nung time na yon. Oo. Kasi hindi natin makita ang video dahil doon sa kasal, kasi pinagbawal ang cellphone. Iniwan ang cellphone Iniwan ang cellphone. So walang may walang may nakapagkuha. Walang video, wala lahat, everything. Bago sila lahat ng mga bisita bago pumasok sa venue, kinukuha yung cellphone. So, alam mo maganda yun, ano? Imagine, may ganito palang issue, pero wala makapagpatunay kung sino ang nagsasabi ng totoo, parang totoo nangyari. Maganda pala yung ganyan. Tapos yung hindi mailalabas yung kanilang mga videos, maganda pala yung ganyan. Oo. Hindi, para maano yung privacy talaga, di ba? Para maano yung privacy. So, yun nga po, hanggang ngayon pinag-uusapan niya at nagbibigay ng mga komento yung mga iba. Yung ibang may ibang mga kaibigan at iba ring mga netizens na, pero karamihan ay sa kanila ay, lalo na sa mga magkakaibigan, ay alam nilang iba yung mga magkakaibigan, pero hindi ibig sabihin na totoo yun. Hindi ibig sabihin na pang-iinsulto yun. Oo. Pero kung yun na yun. Oo. Iba na kasi ang At saka dating. kung ako ang matitiril na lang galit ko dyan, kung alam ko na maraming tao na hindi namin friend, tapos nagbiro ka ng ganyan, baka oo. Pero dahil kaibigan kita, kahit marami pang tao, kung sakasakali man, okay lang. Kasi magkaibigan tayo. Ikaw nga, worldwide kung ganyanin mo ako, di ba, tinatanggap ko na lang. Dahil acquaintance tayo. Hindi tayo, ganun lang. Acquaintance talaga, ha? So, acquaintance lang ang pagkaturing mo sa akin? Oo, ganun lang. Ano yung... Kasi ayoko naman maging close friend tayo ever seen. Teka nga, ano bang spelling ng acquaintance, Tita Morley? Ay, close friend na lang tayo. Yun na. Close friend na lang. So, yun na. Oo. Kasi parang mahirap masalimuot yung acquaintance na term, di ba? Oji Narvaez Rodriguez. And Marcelo. Uy, sana makapunta na kami dyan sa inyong, Marcelo, sa iyong resort. Sa Tondo, Gorgie. Oo. May nag-invite sa akin na pumunta sa mga bahay nila. Talaga? Sa Tondo? Start na ba ng fiesta sa Tondo? Sa Saturday and Sunday. Okay. Pero magpo-programa ako siyempre. Anyway, ayan. Hello muna, of course, kay Oji Narvaez Rodriguez, kay Flor Zonza. Hello, sabi ni Flor Zonza, si Kiray po at ang asawa niya humingi ng anak kay Poong Nazareno. Talaga, nag-request sila doon. So, ibig sabihin, ready na si Kiray na magka-baby sila. Diba? Oo. Yun. At saka... Alam mo, Gorgie, wait lang di ba may mga nababalita, may mga blind item na kilalang couple in showbiz. Power couple daw. Power couple na iwalay na hindi na, di ba? Pinag-isipan noon na si Marian, pero ibinigay na ni Marian. Tapos pinag-isipan din si Nilen Mercado na ibinigay rin. Tapos ngayon, yung si kay Tony at kay Direk Paul na i-deny na rin through Alex Gonzaga. Ngayon, iniisip ngayon ng mga tao na sino ba talaga yung powerful, power couple. Power couple.
power couple na yan na hiwalay na. Kasi may nagsasabi talagang power couple na ito na hiwalay na talaga. Ngayon, ako hindi ko malubos maisip. Sila lang ba mga powerful couple sa showbiz, di ba? Oo. Alam mo, marami nagtatanong yan, ha? Pero alam mo Tita Morley, hindi ako naniniwala. Sa totoo lang. Bakit? I mean, sino man ang naglabas ng blind item na yun, baka hindi naman yung totoo. Baka naman si Derek at si Ellen pa yun. Oo, baka Diyos ko Mariosep naman. Parang panis naman nun ang blind item na yun, di ba? Kasi Sharon at Gabby Concepcion pa yun. Oo. Oo, no? Yun nga, ipopost ko ngayon bukas. Ito na po yung power couple. Pili lang kayo. Sino sa tingin nyo dyan? Gabby Concepcion and Sharon Cuneta, Tom Rodriguez and Carla Abellana. Di ba? Yes. Oo. So, tingnan nga natin dyan. At pati sama na natin Christopher De Leon and Nora Honor. Diba? Oo. Pero, yun na nga feeling ko talaga, nang hula lang yun. Parang feeling ko gawa-gawa na lang yung blind item. Hindi naman pala totoo. Ano yun? Ricardo Cepeda at Snooki Serna. Oo, baka Carlos Cepeda at Snooki Serna. I-post mo ngayon, Tita Morley. Pili kayo dito yung power couple na hiwalay na raw. Chuk, ganyan. Isama mo na dyan, Pops Fernandez and Martin Rivera. Diba? Pero magwawagi din Sharon and Pop. Sharon and Gabby, di ba? Power couple din naman yan, di ba? So, eto na. Pero ito hindi to fake news, Tita Morley. Kailangan natin ipaalala sa ating mga listeners, sa mga suki po ng Showbiz Talk Ganun. Yes, paredo nyo yung record ni Tita Morley para sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic lid is fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Yes! And Tita Morley! Ano, kamusta naman ang mga ngipin? Yes. Yes lang. Sinabi, hello muna kay Rina Alcantara, Meili. Kaya Ang ingay na dito. Pwede bang mauna na? kay Arnel, yes, kay Arnel Rilampago, hello sa inyo dyan sa Love Radio Kalibo, at saka si Eugenio Hermino and si Menji Karinga na hinuhulaan din si Zoren at Carmina daw, baka yun daw tinutukoy na power couple na hiwalay na. I doubt din kasi kapo-plug lang, kapo-promote lang nila ng pelikula lang Reconnect. Yes, Tita Morley, tuloy-tuloy mo pa dyan chikan sa Inner Voices. Muna tayo, pansamantala, Gorgie. Ako po si Morley Alinio, mula rito sa Noxus. Yes. Una sa Pilipino, babu. Una sa Pilipinas. Noctus, hindi Noxus. Si Tita Morley talaga. Hello muna, of course. Kokoy Bunkan, tawang-tawa si Kokoy Bunkan dyan sa kanya, sa sinasabing power couple. O ito, Kokoy ha, abangan mo ito ha. Itong I don't know kung may time ka pa manood ng mga BL series. May bagong BL series na hopefully makakausap natin sila bukas. Itong bida po sa bagong BL series na ito ng Cinepop na sina Zoher Bautista at saka si Awin Valencia. Si Zoher Bautista po ay kilala din sa modeling at alam nyo naman kung sinong nalink sa kanya before at sa mga commercials. Ang daming commercials ni Zoher Bautista. At saka si Awin Valencia naman ay isang stage actor na magaling din umarte.
Napasama kami doon sa watch party nila kahapon ang first episode na pag-stream sa Cinepop ng bago nilang BL series na That Summer Reunion. Grabe ha. Kung napanood niyo yung heated rivalry, grabe din yun yung mga love scene ng dalawang gumaganap na bading na magjowa dito rin sa BL series ito ng Cinepop na That Summer Reunion. Ay, nakakaloka ang mga love scenes sila. Talagang napaka mapangahas ng kanilang mga ginawa dito sa mga eksenang ginawa nila dito sa series na ito na 5 episodes na mapapanood po sa Cinepop. Ito ang chikahan pagkatapos naming mapanood. Inamin naman kasi nila na pareho silang isa ay gender fluid daw or may pagkabading siya, or ang isa naman ay bisexual. Heto po ang kanilang ang aming chikahan sa kanilang dalawa. Ano sir, straight naman ako pero gender fluid ako. Parang any gender naman. So hindi ko naman kinuklose yung mga ganyan. Yes, I know. That's why pero nung sinushoot nyo siya, siyempre wala ka dun eh. Anong nararamdaman mo nung ginagawa niya? Yung una kasi direct talaga, siyempre yung una, ang hirap makakonect kay Zoo. Kasi parang yung, lalo yung first day namin. And especially direct, parang 2 days lang naman po yung shooting days namin. So parang first day pa lang, kailangan na namin kumuha ng connections. And naramdaman ko naman sa kanya. Paano mo nakuha yun? Paano mo sa kanya? Kay Zoo. Parang nagkaroon lang kami ng mga 2 to 3 sequence na, kasi parang kusa na lang na. So, during the first day, was that the first time you two guys met? Or you met before that? No, sir. That was the first time kayo nag-meet nun sa... Yes. Yung first time na-meet yung si partner mo, anong naramdaman? Ano yung thoughts po? Well, sabi ko nga po doon sa interview doon sa kanya sa Pepco last night. Meron ako kasi nakagawa na ako before ng BL. Meron ako ginawa dito na restrictions ko before. Na tinanggal ko dito. Pumayag ka dito. Nagawa lang ako dito. Kasi kampante ako kay Awi sa production sa Cinepop. Thank you very much. Thank you very much. I feel safe. You feel safe with your... Sa lahat po, including the production. And to the environment. Dahil naman sa napanood, first time ko nanood, diba? Nakita ko yung chemistry niyo. Okay ba kayong gumawa ng isipang... Yes. Bakit naman? Yes. Siyempre. That comfortable with each other? Ako, go, siyempre. Sa love team na. Sa love team, Zoovin. Kaya ko dito ang tanong kung in real life you're gender fluid. I'm bisexual. Is there a difference? Para sa mga hindi nakakaalam. Sige, bigyan mo naman. Bisexual, pwede po sa girl, pwede po sa guy. Ikaw, siguro sir, ganun din, di ba? Same lang sila parang inano lang sa terminology talaga lalo sa mga... Okay, kaya kasi nung nakita ko yung acting, it came, I don't know if we take this in a good way, but I looked at it, very natural yung acting. Yung chemistry ba na to, pwede mag-translate outside Cinepop? Yes, so... Why not? Actually, sir, me and Zur po parang napag-usapan na din naman namin ito. And work. Siguro sobrang galing lang talaga ni Zur. Hindi ba magaling siya? Parang magaling, kaya nakampante din po ako. Restrictions ko. Baka sa ngayon, friends lang. Hindi naman nag-start, di ba? Strangers to friends, to lovers. Yan. Bukas po, medyo teaser yan. Hopefully bukas ay matutuloy ng ating chikahan dito kay Zuher Bautista at saka kay Awin Valencia. Sa mga sumusubaybay sa showbiz, I'm sure si Ogie Narvaez Rodriguez siguro may ideas na tungkol kay Zuher Bautista kung sino ang kilalang aktor na na-link dito sa kay Zuher. Yan ang isa sa mga pinakiusap na sa akin na huwag na raw siya tanungin tungkol doon kasi nga na itong si Zuher ay mukhang magfo-focus na siya sa pag-aarte. Medyo nabawasan yung mga commercials na ginagawa niya dahil sa mga nagagawa niya mga BL series. Medyo iba na ang image niya kasi ngayon. So, naka-apekto sa mga commercials. Ang daming commercials ito na ginagawa before So, yun ay mag-artista na siya talaga at focus na siya sa pag-arte na posibleng magkasama sila nitong sikat, itong kilalang aktor na ito na na-link sa kanya before. Nasabi niya, tsaka na lang daw niya isipin pag dumating yung araw nila kung sakaling magkita sila at magkatrabaho sila. Yan ang ating aabangan pa.
Itong kanilang BL series na mapapanood po sa Cinepop. At tignan natin kung gaano kainit na sabi nga ay baka pwedeng matuloy sa magandang relasyon nilang dahil open naman sila sa kanilang sexual preference na pareho silang bisexual or gender fluid. So sa ating mga listeners, anong tingin ninyo? Mas may dating ba sa inyo pag nanonood kayo ng BL series na alam ninyo ay may pagkabading naman sila kaysa sa totoong lalaki? Kasi nag-hit itong reheated rivalry itong sa Prime na sa HBO Max pala napapanood yung heated rivalry. Nag-hit ito kasi nga alam ng lahat na pareho silang tunay na lalaki pero naggumanap silang bading at talagang napaka-init ng kanilang mga love scenes na ginagawa. Yan po, abangan po natin yan. 5 episodes po itong That Summer Reunion na BL series po ng Cinepop. Yes, Anthony Abrenica, hello, magandang gabi sa inyo dyan. And Lynn Reyes ng West Tapinac, Olongapo City. At binabati ni Belen de Desma si Tita Becky Villanueva Tazuka. Marcelo, hello. Makapunta kami dyan sa iyong tawag nito? Resort. Yes. At bukas po, hopefully ay makuha na rin po namin ang ng official announcement or statement ng Metro Manila Film Festival Executive Committee kung ano po talaga ang box office results, kung ano po talaga ang total gross ng 8 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Kasi may lumalabas na kaming mga unofficial figures or unofficial box office results, pero hindi namin pwedeng sabihin yun na talaga dahil mas mabuting manggagaling po ito sa MMDA or sa Metro Manila Film Festival Executive Committee. Pero gaya nga po ng mga naglalabasan noon, and I'm sure hindi naman kinukontra ng MMFF na nangunguna talaga ang pelikulang Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre. Pumangalawa ang Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Pangatlo ang Anne Mary. Pang-apat ang Bar Boys. Pang-lima ang Love You So Bad. Pang-anim ang I'm Perfect. At pang-pito ang Manila's Finest. At ang pang-walo ay ang Reconnect. So abangan po natin yan ang statement po ng MMFF kung magkano ba talaga ang kinita ng 8 pelikulang kalahok. Kasi marami ang mga naglalabas, ang mga nagbibigay ng kanilang mga opinion kung ano ang dapat gawin ng mga filmmakers sa susunod na MMFF para naman lumakas uli ang Metro Manila Film Festival dahil medyo hindi maganda po ang resulta nitong huling MMFF. Ang tansya yata nila parang mahigit 600 million lang ang kinita. So mababa po yun kung ikumpara nung nakaraang taon. Lalo na nung 2 years ago na more than 1 billion or umabot ng sa 1 billion ang kinita ng pelikula dahil nga sa lakas ng pelikulang Rewind ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Okay. Hello. Yes, ano tong message ni Kokoy? Sorry, hindi ko na pa nabasa. At hello of course kay nabati na pala namin si Mami Sherry Ramirez. Yes, abangan daw ni Kokoy ang guesting ni Zuher at saka ni Awin Valencia. Sana matuloy po bukas kasi hindi pa po na finals o na-confirm sa amin ng taga Cinepop. Okay? At hopefully bukas po ay may idea na tayo talaga kung totoo ba yung binabalita na yan na power couple na yan. Nahiwalay na raw na hanggang ngayon ay wala pa rin naman talaga silang inilalabas. Okay? Magdasal na po tayo. Kailangan na po nating magdasal para sa ating kapayapaan sa Pilipinas. Panalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas dahil nga maaaring kakapusin na naman tayo sa oras pero bukas na natin ituloy ang ating mga tsikahan pa at iba pa hong mainit na pinag-uusapan sa showbiz. Ang iba sa ating mga listeners hindi nagkomento doon sa issue ni John Lloyd at saka ni Robbie Domingo. Pero tingnan pa rin natin kung ano pa ang masasabi niyo sa iba pa hong mga mainit na mga issue. Kagaya nga mo nitong pinag-usapan na itong issue ni John Lloyd at saka ni Robbie Domingo at pati itong sinasabing power couple na hiwalay na. Pero sa ngayon po ay samahan niyo po muna ako sa ating pagdarasal po para po sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi.
Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Bukas po ulit, samahan niyo po kami kasama na si Tita Morley at si Tito Louie at sa iba pa ho naming mga, hopefully, ang aming special guest at sa iba pa po mga isyong pag-uusapan natin sa 4 na sulok po ng showbiz. Ito po si Gorgie Rula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat